Alam mo, taon-taon ito ang tanong natin. Curious nga ba kayo kung suswertehin tayong lahat ngayong 2025? Aalamin natin yan kay Feng Shui expert Coach Johnson Chua. Sir, unang-una po, Happy New Year sa inyo and welcome to Afternoon Delight. Ay, hello, Happy New Year din po sa inyo. At salubungin po natin ang 2025 na maging masagana para sa atin lahat. Prosperous, healthy, and also harmonious year. Okay, sir, Year of the Snake po ngayon, 2025. Sino-sino nga po ba yung mga saswertehin ngayong taon at ano nga din po yung mga kailangan iwasan? Yeah, so far no, kasi itong 2025, no, meron tayong top 3 animal sign. Okay, so ito mga taong pinanganak ng mga Year of the Rooster, Year of the Monkey, tsaka Year of the Horse. Ito pong ating top 3 animal sign para sa 2025. Ulitin po natin yun, sir. Si Lord de Vera po, ano? Year of the... Yeah, Year of the Rooster. Rooster. Year of the Monkey. At Opo. saka ang Year of the Horse. Ayan, sila po ang top 3 animal sign. Yan. So, kumbaga ba kasi sila po yung mga medyo mas marami po mga magagandang mga lineup of elements at stars na kung saan pwede makatulong sa kanila na mas more mabilis sila makuha yung mga opportunity, makamtan nila mga target goals nila, okay? Although yung nga lang po, no, for the year kasi, when you talk about like iwas, itong 2025 po kasi talaga medyo kailangan natin iwasan mo ang health. Okay? Dapat lahat po tayo maging maingat po sa health. Sir, ano naman po yung yung mga kulay o kaya mga elemento na magdudulot ng good luck sa 2025? And ihabol ko lang, sir, totoo ba yun na, kasi diba pag New Year, lagi na lang sinasabi na pula always will be lucky. Pero nagbabago din po ba yan? And does that vary every year? So far naman, yung red kasi talagang yun po talaga lifetime lucky color yan. Never naman po siya mag-change. Like kunyari sa mga New Year or sa Chinese New Year, sa pagsalubong. Kasi ang red po is always a symbol of fire, symbol of passion, symbol of joy. Kaya kung pag nag-red tayo, automatically na-absorb agad natin yung good energy. Now, meron po yung mga sinasabi na mga lucky colors, but basically ang lucky colors kasi meron dapat intention kung saan ba natin ginagamit tong lucky color na ito. Kaya minsan nalilito po tayo kasi minsan kahit sa mga social media, napakaraming klase ng iba-ibang lucky colors ang binabanggit. Pero sa akin po, meron po akong tatlong pwede impart sa ating lahat mo na taga-pakinig din natin, okay, or subaybay, yung meron tayong 3 lucky colors na pwede natin magamit for 2025. These are the colors of blue, yellow, blue and yellow, tsaka pwede rin ng white or gray. Yan. Okay, sir, meron akong tanong kasi binanggit mo yung color blue. Ako kasi, ang alam ko talaga is kunyari for, let's say, yung mga wallet mo, kailangan maganda kung black o brown kasi kung sabi nila, kung blue daw, parang aagos lang daw yung pera mo, ano? Does that apply also to yung mga ginagamit mo for everyday? O paano po yun? Yung certain colors ba is for certain things lang din? Yeah, so far naman I think basta maging lang din po tayo na siguro number 1, accept po natin na wala naman talagang malas na color. Okay, kung ano naman po yung color na medyo tingin natin mas more parang kiyang sa atin or gusto natin, we can still use it naman. Lucky color, sabi natin kanina, is based on the intention. So, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin kunyari sa damit kapag meron ka mga ilang importance na gustong gawin. Example, attend ako ng meeting. Gusto ko ma-close yung mga deals ng meeting ko or mapasunod yung mga taong kausap ko. So, pag nag-blue ako, parang mas more convincing yung energy ko. So, this is how the lucky colors can help us. Now, yung mga wallet po kasi, syempre nakatago kasi sa bag yan, di ba? Kaya hindi naman po lagi nakikita ng ibang tao. So, any colors of the wallet naman, wala naman po siyang conflict naman. Mas lalo na sa aming mga lalaki, we always use black and brown lang talaga. Di na po sa amin nagre-red. Sir, related po dyan, sir, ergonomic minsan, depende sa intention. At yung ergonomics minsan ng geomancy ay, ako na-appreciate ko yun, yung kunyari, yung back against, nakaharap yung back mo doon sa door. Nakaka-confuse nga naman minsan yun, nakaka-drain ng energy yun, na ganun ka ng ganun. Yung wallet na itim minsan, halimbawa sa kaso ko, pag itim yung bag mo, sobrang hassle hanapin, lalo na kung may problema ka sa mata at madilim. So minsan, doon papasok siguro yung may kulay. Primacy ng probably baka ibang kulay. Pero makambyo ko, Sir Johnson, si Pangulong Marcos ay Year of the Rooster, eksakto. At kamo, ay mapalad po ang Year of the Rooster sa papasok na taon. Pero meron ho ba kayong, sa politika ho ba, kasing makulay po ba ang 2025 sa Philippine politics kumpara po sa nagdaang taon?
Opo, medyo dapat po mas more medyo ano rin po tayo, no? That's why isa po sa aking greetings kanina maging harmonious po sana ang taon natin because of, yes, tama po kayo, medyo possible of maging makulay siya at maraming mga possible changes. Because 2025 is a year of the snake, it is a year of creation and transformation. So part ng transformation kasi is maraming mga changes ang pwede mangyari sa environment natin. So like now, change of leaders, not only here dito sa atin sa Pinas, no? Kasi magkakaroon tayo ng election, but also even sa ibang lugar or like sa US, like that. And every time pag meron kasing changes na nangyayari, it also magkakaroon din tayo mga volatile. Diba? So medyo nagkakaroon mga changes din na mga pangyayari sa mga pwede sa inflation, sa investment. Okay, so these are the things na pwede rin po magkaroon ng mga cause ng pwedeng conflict or pwede rin mag-cause ng mga yung parang uncertainty sa bawat isa. That's why ako tinuturo ko po lagi, ang snake po, medyo minamadali kasi yung energies. So siguro ang pinakapayo ko for everyone is kailangan matuto tayo paano maging stable. Okay, the more nagmamadali ang taon, dapat the more na, tulad nga po ng sinabi ko kanina, the more we need to go with the flow. Okay, kasi the more na magmamadali ang taon at nakisabay tayo sa pagmamadali niya, may tendency na pwede tayo magkaroon ng pagkakamaling desisyon or mamaya mabiktima rin tayo ng mga conflict problems or mga scammers or cheaters. So the more we need to be firm with our plans and goals, and the more maging firm din yung ating emotions, tapos go with the flow po tayo sa mga decisions natin. Sir Johnson, tinitingnan ko po ito yung Feng Shui Sunrise po na account po ninyo. Ang lucky Yes. color, binanggit nyo kanina, ang best element, metal. Yes, So, metal. pag banda, magandang metal din. Lucky direction, west. Okay, lucky year friend, rooster. Okay. Ang allies, monkey, rooster, o ox. Healing color, yellow, tsaka orange. Affinity number. Ano ibig sabihin affinity number, sir? Yeah, ang affinity number meaning is yung parang may connection sa yung number. Kasi kung babaga ba pag tayo nagbabasa tayo ng mga horoscope, lagi natin nakikita is lucky number. So from the word kasi lucky number, people na mga nagpa-follow ng lucky number, they always use it para sa mga like maybe lotto, sweepstakes, or bingo. So for me kasi ayoko gamitin sa sugal ang lucky number. So kaya ginamit kong word is affinity. This is something as a connection to you. So pwedeng may mga signs. Example, halimbawa, ang aking affinity number is number 3. So maybe, halimbawa sabihin ko, okay, universe, give me a sign. Okay, kung meron 3 ibon na dumaan dyan, malamang gugo ko na itong decision ko. So this is ng the signs. sign energy. Yeah. Or maybe I can also use it for my marketing material. Pwedeng kung nere, number 3, so ibig sabihin maglalabas ako 3 produkto, 3 groups, or yun, parang gano'n siya. Then that will be on my affinity energy. Ito naman, ang best match na po ngayon sa aking page, ano po yan, per animal sign po yan. Hindi po lahat yan. I see. Kasi meron po yan, per animal sign. So snake, ox, tiger, iba-iba rin po kanilang mga affinity numbers. Sir Johnson, na-curious lang ako, kasi iba-iba yung mga numero per sign, per year. Ang 4 ba ever nasasama sa affinity numbers? Or never? Yeah. Dahil kasama din, nasasama. Tama rin po. Yes, opo. Interesting. Ito lang, baka lang po, no, i-impart ko lang din po, no, kasi I know marami po mga feng shui masters or mga feng shui practitioners na ang pagkaalam po nila ang 4 pa ay malas. Okay, that's why hindi po nila sinasama ang 4 as a the lucky number. But for me kasi po, numerology and feng shui are 2 different things. Originally, kung sa talagang classical feng shui, 4 is not bad luck. Okay, 4 is not bad luck. 4 meaning lang, the energy is much more stable or medyo stagnant. So, ganun siya. So, for people, dun sa affinity number, when you see 4, that means yung 4 mong paa nasa sahig na. Okay? Or naka-stable na siya. Naka-ground ka na maayos. So, that means lang, mas ayaw mo na masyado maraming movement or changes. But that doesn't really mean malas. Ganun siya. I see. Oh, speaking of that, Sir Johnson, anong mga signs yung kailangan mag-ingat po Oo nga. sa Year of the Snake? Yeah. Sa Year of the Snake naman po, no, medyo dapat maging maingat natin is mga taong pinanganak ng Year of the Pig, Year of the Ox, tsaka Year of the Rabbit. Anak ng... Mga Ayoko na. mga pagkain. Kanina inisip ko lang, wag rabbit. Talaga nakulit talaga yung rabbit. Ikaw yung Sir Johnson, paano yung Year of the Dragon? Year of the Dragon po is one of the top 5 animal signs. So, pasok po siya sa mga lucky signs. Ikaw na. Sir, ano dapat gawin ng mga, sabihin natin,
hindi masyadong maganda ang kapalaran, maging kapalaran sa susunod na, ito, papasok na taon po. Yeah, so far, I think number one talaga is we increase our awareness natin. No? Kasi kung tutusin, hindi naman po talagang bad luck. Wala naman talagang bad luck na animal sign. So everyone has kahit sabi mo medyo mahina yung taon, but you know how to play it well, pwede mo masabi pa rin na, uy, swerte pa rin ako, even though pangit yung energy dapat ko. Diba? Parang like that. So, kailangan aware lang tayo. Like yung sabi ng dito kong tatlo, like the rabbit, the ox, and the pig. Number one, ang pinakakailangan nila ingatan is emotion kasi these are mga emotional-driven animal sign. So kung nagpapasabay sila sa emotion ng snake, pwede kasi silang magkaroon ng mga wrong decisions or pwede silang mabilis mabiktima ng mga people na may masamang intention. So kung advice ko lang is manage your risk, be more calculative or conservative. Huwag lang tayo sugod lang ng sugod, di ba? Para kahit nasabi mo kasi kapag na-manage mo yung risk mo, kung magkano na in-invest mo, yun lang pwede mong ilubik, di ba? Parang ganun siya. So in short, kontrolado ka sa personal ano mo rin. And then also, if you can also protect yourself, kung nagpa-practice din tayo ng feng shui or mga charms, maybe you can also help yourself para to protect yourself against sa mga negativity. Okay. Ako, ang dami pa sana Para naming gawin tanong. yan, ang shop ni Sir Johnson ay nasa Salazar Street. Paki-plug, sir. Kung okay lang po. Yeah, so po, kung kayo po may time po, try to visit us in our oldest Chinatown here sa Binondo. Yeah, 803 Salazar Street, corner Ongping, Binondo, Manila, sa Sunrise General Merchandise. And also, if you can follow me po sa aking mga Facebook and Instagram, Feng Shui Sunrise po by Coach Johnson Chua. Sir Johnson, ihahabol ko lang mabilis na mabilis. Yeah, Hindi ko na maalala. Yung May piyaw bayad ko ba yan. dapat i-cleanse na? Hindi naman taon-taon yun, di ba? As long as you're feeling the good fortune. Yes, pwede naman pong basta as long na feel mo naman okay ka pa, then pwede mo naman siya tuloy gamitin. Although, sometimes kami po, we advise na kung kakayanin mo i-energize or i-cleanse every month or maybe quarterly. Kasi kahit pa paano, may mga negative energy tayo nasa sagap. Sagap, okay. Kasi feel natin pag may blockage siya, tsaka lang tayo mag-energize. And also, energize, you can just use kahit na running water lang. Yes. Or so lang. Okay. Simple as that. So you can do it DIY. Feeling ko kay Sir Johnson pagaling to eh. Ayan. Oo. Opo. Galing po sa akin. Oo. Baka Kung naman. kaibigan mo si Stanley Chi, malamang. Si Sir Johnson yun, malamang. Sir, baka may reinforce pa natin to. Rabbit ka kasi. Oo. Nako, Sir Sure po, Johnson. sure po. Oo. Maraming salamat po again for joining us this afternoon and giving us tips. Again, that was Feng Shui expert Coach Johnson. Thank you, sir. Happy New Year po. Thank you and Happy New Year po ulit. Thank you.